Ikaw ang aming pag-asa, Panginoon. Ikaw ang aming kasiyahan, Panginoon. Salamat, O Diyos, uminit man ang panahon, lumamig man ang hangin. Hindi kayo nagbabago, Panginoon. Patas ka sa lahat, Panginoon. Sa bawat bubungan ng bahay, mahayaman man o mahirap, binibigyan mo kami ng ulan, Panginoon. At sa umagang ito, Panginoon, salamat sapagkat itong ulan na ito, Panginoon, ay pagpapala. Tinugon mo ang panalangin ng maraming tao na kami ay hindi mainitan at makaranas ng ganitong lamig ng panahon. Lord, patawarin mo nga po kami minsan, kami laging mahina, very weak and stubborn, Panginoon. Yung gusto namin lagi ang nasusunod, kami ang nagdidesisyon, kami ang nagpaplano, kami ang magaling. Nakakalimutan namin, Panginoon, na kumonsulta sa iyo. Maaalala lang namin, Panginoon, kapag kami ay may sakit na, kapag kami ay may problema, kinakapos sa pinansyal, patawarin mo kami, Panginoon. At sa araw na ito, Panginoon, ibalik mo sa amin ang aming strength, Lord. Dagdagan mo ang aming pananampalataya, Panginoon. Bawat isa sa amin na naririto, Panginoon, kami, Panginoon, ay humihingi sa iyo ng kalakasan, dagdag na pananampalataya o higit, Panginoon. Punuin mo kami, puspusin mo kami ng iyong banal na Espiritu. Maranasan namin yung breakthrough, Panginoon, sa faith namin. Bawat isang naririto, Panginoon, lumalapit kami sa iyo, Panginoon. Maranasan namin ang iyong presensya. Magkalapit-lapit kami, Panginoon, sa aming bawat pamilya, Panginoon. Magkasundo-sundo kami, Panginoon. Sapagkat ikaw, Panginoon, lamang makagagawa ng lahat ng ito. Bawat isa sa amin na nakatayo sa iyong harapan, Panginoon, puspusin mo kami ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Matuto kaming magpuri sa iyo, umawit, katulad ng tagumpay nila Deborah at Barak sa dahil ang lahat ng iyon, Panginoon, ay tagumpay mo. Laban mo, Panginoon. Pagkatapos ng tagumpay nila Deborah, Panginoon, umawit sila sa iyo, Panginoon. Nagsaya, nagpuri, nagdiwang, Panginoon. Dahil sinamahan ng iyong maanghel ang kanilang laban. Gayon din kami, Panginoon. Bawat isang tatayo sa iyo, Panginoon, i-cover mo na iyong makapangyarihang kamay at dugo, Panginoon. Bawat isang naririto sa harapan mo, Panginoon, iyong basbasan at bigyan ng labis sa labis na pagpapala, Panginoon. Hindi kami alis sa lugar na ito, Panginoon, na ikaw ay mapapurihan, masamba, mapasalamatan, Panginoon, sapagkat ikaw ay buhay na Diyos, Panginoon. Ikaw ang makapangyarihan, Panginoon. At wala kaming magagawa, Panginoon, kung wala ka sa buhay namin. Kaya tinataas ko ang bawat isa sa mga naririto, Panginoon. Mapuspos na iyong banal na presensya, Panginoon. At lahat ng aming gagawin maging kalugod-lugod at karangal-rangal sa iyo, Panginoon. Supilin mo ang bawat damdamin, Panginoon, na sa ngayon pa lang, Panginoon, ay wala at hindi inaayon sa iyo, Panginoon, ang kanilang iniisip at binabalak o pinaplano sa maghapong ito. Dalangin ko, Panginoon, maging align kami sa mga turo mo sa bawat sandali na narito kami sa iyo, Panginoon. Salamat, O Diyos, ito po ang aming samot panalangin sa banal mong pangalan, aming Panginoong Jesus. Amen.
Ayan, magandang umaga po sa lahat. And let me just share yung aking devotion yesterday. And yung sa Hebrews 13, verse 8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. So with this verse, I was reminded that more often or so, we tend to put our trust in things that are temporary, including dito yung ating families, friends, our jobs, pati na rin yung iba pang mga bagay na sa mundong ating ginagalawan. And we tend to get disappointed with this dahil sa mga pagbabagong nangyayari. Dahil hindi tayo perfect pati yung mga instances sa ating buhay, hindi perfect, no? And I hope this morning, we will be reminded that in an ever-changing world, our God, we have a God that we can trust, who is perfect and who is constant. Ayun, at siya pa rin yung Diyos na sinamba noon at sinasamba hanggang ngayon. Amen po ba? Kaya ngayong umaga, atin pong sabay-sabay na papurihan ang ating Panginoon. Kalungkutan ko iyong pinawi, kagalakan ng ipinalit. At sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri. Kalungkutan ko iyong pinawi, kagalakan ng ipinalit. At sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri sa'yo. Pasasalamat ang alay ko sa'yo, walang katulad ang kabutihan mo. Binigyan kulay ang buhay kong ito, ako'y magsasaya, magpupuni pagkat kalungkutan ko iyong pinawi, kagalakan ng ipinalit. At sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri. Kalungkutan ko iyong pinawi, kagalakan ng ipinalit. At sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri sa'yo. Pasasalamat ang alay ko sa'yo, walang katulad ang kabutihan mo. Binigyan kulay ang buhay kong ito, ako'y magsasaya, magpupuni pagkat kalungkutan ko iyong pinawi, kagalakan ng ipinalit. At sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri. Kalungkutan ko iyong pinawi, kagalakan ng ipinalit. At sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri. May bagong awit ng pagpupuri. May bagong awit ng pagpupuri sa'yo. Nais kong magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko'y magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Nais ko'y pagpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko'y magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng
ng ating Diyos. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga, napakabuti nga, napakabuti nga ng ating Diyos. Amen. Patuloy po natin siyang awitan. Atin pong itaas ang ating mga tinig. Purihin ang ating Panginoon. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng haba at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ko sa aking karumihan. Inibig mo ko nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsan di nabahira ng kabanal at kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Yakap mo ko sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsan di nabahira ng kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Oh Diyos,
tumbasan, niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan, O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsan binabahira ng kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsan binabahira ng kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsan binabahira ng kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsan binabahira ng kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala.
Mike Tess, salamat sa ating praise and worship team. Napaka gaganda ng lineup nila. Talagang blessed na blessed tayo sa mga mensahe ng mga awitin. At di ba nga sa Judge chapter 5, walang ginawa ang mga tao after ng war, kundi umawit sa Panginoon. Umawit ng umawit bilang pasasalamat sa Panginoon. At si Deborah, sa ating natutunan last week, people-oriented, faith-filled, at loyal sa Panginoon and trustworthy. Naalala ko po ang ating cross, isang puno na kung saan si Deborah ay laging nandun at lumalapit ang mga tao sa kanya dahil sa punong yan, laging nagko-communicate si Deborah sa Panginoon. Ngayong oras naman pong ito ay ating alalahanin ang ating mga kapatid na magdiriwang ng kanilang kaarawan at ng kanilang mga mag-asawa naman, wedding anniversaries. Meron po ba tayong video para sa kanila? Pag tinawag po ang kanilang pangalan, maaari pong tumayo na lang sa kinilalagyan ninyo at mamaya po ay hihingi natin ang panalangin ng isa sa ating mga lingkod ng Panginoon dito sa ating iglesia. So, happy birthday! Nandiyan po sa ating LCD. Camarillo, anak ni Ate Cathy, happy birthday. And then, we have Brother Jefferson Celso. Yan, magdaraos. No? Dami nating mga birthday celebrators for this month. And March 25, Marie Feliz Zaragoza. Solana Faith Bautista, yung anak ng ating song leader dito kanina, March 26. And 29, yung na anak naman doon sa nasa taas natin. Oo, ang dami natin, mga babies pa rin yan. And happy wedding anniversary for this month. Sino kaya sila? Yan, kilala ba natin? Si Pastor Makoy at si Ate Lucy. Yan, belated wedding anniversary po sa inyo. And on March 11, si Ariel and Ella. Yan. Nawala po sila dito ngayon. Okay, so ating pong, I'm sorry, hindi ko po masyadong ating pong request si Sister Lydia, isa sa ating mga deacon, para ipanalangin po ang ating mga celebrators at nag-celebrate ng wedding anniversary. Sige po. Yan, pwede po ba yung mga may birthday po ay tumayo po tayo at nag-celebrate po ng birthday at wedding anniversary po. And itoon po natin yung ating mga kamay sa kanila. Yan. Lord, maraming salamat po sa araw na to na inaalala po namin yung goodness and faithfulness mo sa buhay po ng aming mga kapatid na nagdiwang po ng kanilang kaarawan at ng kanilang wedding anniversary. Lord, salamat po dahil dinala niyo po sila dito sa CCC upang amin pong makasama na maglingkod sa inyo. And Lord, ano man po yung mga desires ng heart nila, nawa Panginoon, ipagkaloob niyo po ito in your time, in your ways, Panginoon. At nawa, patuloy pong mag-alab pa yung kanilang mga puso sa paglilingkod at pagkilala sa inyo. Inyo pong pagpalain ang kanilang mga physical na katawan, kung ano may mga karamdaman man po sila. Lord, we pray for the healing, pagkaloob nyo po sa kanila. At patuloy nyo pong palakasin, mas maging
maayos po, Lord, ang kanilang iba't ibang aspeto ng buhay. Sa inyo po namin ipinagkakatiwala lahat pa ng mga desire ng kanilang mga puso at patuloy mo silang pagpalain, samahan. We speak blessing upon blessing sa mga buhay po ng aming mga kapatid na ito. Ikaw po ang patuloy na maging sentro at focus ng kanilang buhay. In Jesus' name we pray. Amen. Malakas na palakpak naman para kay Lord. Amen. So hindi sila binigay sa atin dito sa CCC, binigay ni Lord. Kaya lagi nating papurihan ng Panginoon dahil ang bawat isa sa atin, pinagtagpo tayo ng Panginoon para tayo lumago para sa Kanya. Amen po ba? Okay, so wala po muna tayong bisita ngayon, pero tumayo po tayong lahat at i-feel natin na miracle na nagkita-kita tayo ngayon. Kaya kamayan natin ang bawat isa. Welcome. Go. Upo. Ngayong umaga, tayo po ay pinagpalang lahat dahil sa ang ating tagapagsalita ay tunay na isang buhay na patutuo ng isang buhay na Diyos. At alam ko po ngayong umaga, may nakita rin po akong kapatiran na talagang nakita ko rin sa buhay niya na buhay ang Diyos. Dahil sa buhay ko po, buhay na buhay ang Diyos. Sa kalagitnaan po, ipahuli ko lang po, i-welcome po natin si Kuya Bobby. Kuya Bobby Canoy, kaway-kaway po. Yan, na-miss ka namin, Kuya Bobby. Nakakasama po namin sa fellowship kila Brother Rene Seraspe. Ayan, at napaka-jolly po na tao, tahimik, pero napakabait po niyan. At Ate Helen, yung kape. Joke lang pa, ayan. Naalala ko si Ate Helen pagka kami ay, ayan, sige po. Ang ating pong tagapagsalita ngayong umagang ito ay parang nauna lang kami ng konti sa simbahang ito. Siya po ay nagtapos ng Ministerial Studies sa All Nations College. Inisip ko po talaga na baka kanya yung eskwelahan. All Nations College. Kanya yata yung eskwelahan yun makapag-aral nga doon. At noong year 2005, so 2025 minus 2005, ilan po? Na-ordain po siya as missionary pastor ng ating simbahan. At siya ay pinadala sa Pangasinan, sa Painaan, Pinugay. Parang mga tricycle driver lang sa gate 2 Casa Peregrine. Sakay na! Parang ganun. Siya po ay pinadala sa Pangasinan, Painaan, Pinugay, Pila, sa Laguna po siguro, CCC, at maaring may iba pa na hindi niya nabanggit. So, missionary pastor po siya. Maingay siya. Malapad po kasi ang tenga niya sa pakikinig, sa calling ng Panginoon.
At siya ay tunay na sumunod sa kagustuhan. Walang magawa siya kay Lord. Wala. Labis na pagpapala ang gantimpala naman ay binigay sa kanya ni Lord. Obviously, nakikita naman po natin sa kanya, di po ba? At may biniyayaan pa siya ni Lord ng isang may bahay na, alam mo, umiiyak po tayo kapag magkukwento siya eh. Pero mamaya po, i-bless tayo ni Lord ng mensaheng galing sa Kanya. At syempre, yung pong kanyang mga supling o mga anak, talagang bless na bless po tayo dahil nagsiserve na rin po kay Lord. I-describe ko lang po ng konti sa mga hindi nakakakilala sa Kanya. May dala po akong folder dito. Ano pong kulay? Black. Ganyan daw po ang buhay niya noon. Pero nilagyan ko po ng kaunting white kasi wala namang pong taong ubod ng sama. Tama po ba? Kaya po sa next page, naalala ko po si Tita Eldren. Niyayaya daw po siya, nandun daw po siya sa Pisame dahil po ito'y maliit pa at parang babagsak na. Yung pong black, eto nakakita po siya ng liwanag. At sino ba naman si Lord para hindi kunin or hindi iligtas ang kanyang anak, hindi po ba? Kaya't nang siya ay tumugon sa Panginoon, eto pong kulay na ito ay naging ganito. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ng ating tagapagsalita ngayon. Walang iba po kundi si Pastor Tem Nacion. Salamat. Okay, marami pong salamat, Ate Maylin, sa isang pang-introduction. Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po at nakapag-church po ulit ako dito. Bagamat Monday to Saturday, andito ako, pero hindi naman po ako nakakapag-church dito. At salamat po at ako'y muli pong naimbitahan. So ngayon po, ang ating pag-uusapan ay honoring the remarkable woman of the Bible. Pagka sinabi bang remarkable woman in the Bible, sino ang una niyong naiisip? Sino ang mga, sa tingin ninyo, sino-sino yon? Actually, nung tinignan ko sa Bible, hindi ko alam kung natingnan ko lahat siya. He have 25 remarkable woman. So, tinitingnan ko lahat sila, parang naguguluhan ako. Kasi, honestly, pagdating po sa pag-aaral ng Biblia, hindi po nakapokus sa mga babae. Parang hindi po sa binibigyan ng pansin. Kasi kung titingnan po natin, kahit sa record ng Bible, mabanggit man yung pangalan nila pero sandali lang. Kaya hindi sila nabibigyan ng pansin. Kaya siguro naka-4-5 na ginawa ako, hindi ko matapos-tapos. Kasi parang sino ba ang remarkable na babae sa atin from the Bible? Pag tiningnan natin kanina ilang beses na binabanggit si Deborah, actually hindi ko siya kilala masyado. Pero sabi ko gano'n, Lord, hindi ko alam kung anong isi-share ko about women. Pero bandang uli, siguro hindi ko alam kung kilala nyo to. It is from the New Testament. Actually, sabi ni Pastor Ayi sa akin, "Uy, Pastor, New Testament ka pala." Ayan. So, who is the remarkable woman in the New Testament? Mary? Sino pa? Esther? Old Testament? Kilala nyo ba si Priscilla?
So siya yung pag-aaralan natin. At ito yung text na ating pag-aaralan ngayon. Acts o Gawa 18:24 to 26. Sabi nga nung dumating sa Efeso, ang isang Hudyong nagngangalang Apolos, siya taga Alejandria, mahusay magtalumpati at maraming alam sa banal na kasulatan. Naturuan siya tungkol sa daan ng Panginoon at masigasig na nangangaral at nagtuturo ng wasto tungkol kay Jesus. Ngunit hanggang sa bautismo ni Juan lamang ang kanyang nalalaman. Siya'y buong tapang na nagsasalita sa sinagoga ng mga Hudyo. Nang marinig ng mag-asawang Aquila at Priscilla ang pagpapaliwanag ni Apolos, siya'y isinama nila sa kanilang bahay at do'y pinaliwanagan ng mas mabuti tungkol sa daan ng Diyos. Tayo panandaling manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa isang magandang umaga na kami po ay dinala niyo po dito. Salamat Panginoon at bigyan niyo po kami ng wisdom to understand yung message niyo sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. So alam ko ilan sa atin dito hindi nakakakilala kay Priscilla. Bakit siya nag-agaw ng pansin sa akin? Alam niyo po, it is a couple. Pag binanggit po natin, kahit tingnan niyo po sa inyong mga Biblia, hindi po siya binabanggit na magkahiwalay. Laging Aquila at Priscilla. Laging ganun ang pagbabanggit sa kanila. Bakit kaya? At only the person na madalas na nagbabanggit sa kanila ay si Pablo. Anong connection ni Pablo sa buhay nila? Tingnan muna natin ang background ni Priscilla at Aquila. Sabi nga nandito, si Priscilla ay isang babaeng Hudyo mula sa Roma na tumakas sa Korinto kasama si Aquila upang makatakas sa paglinis ni Emperador Claudio. Yung emperador kasi, inalis yung mga hindi taga ron. Parang ginagawa ng isang presidente ng bansa ngayon na inaalis nila para maging malinis yung lugar. So nakasama sila. Kaya napunta siya sa Korinto. So si Priscilla isang kilalang Kristiyano na babae sa unang simbahan na isang misyonero kasama ang kanyang asawang si Aquila. Siya ay madalas na itinuturing na isa sa mga unang babaeng nangangaral o guro sa simbahan. So kaya minsan masabi natin na yung babae yung sinabi ni Pablo, pero take note, lahat po ng mababasa natin ngayon, lahat po ng salita na naandito na papuri kay Priscilla ay galing po kay Pablo. Na siya rin ang nagsabi na ang mga babae manahimik. So dito natin makikita. Sabi pang gano'n, si Priscilla isang babaeng may pamana ng mga Hudyo at isa sa pinakaunang kilalang Kristiyano na nananirahan sa Roma. Ang kanyang pangalan ay isang maliit na Romano para sa Prisca na kanyang formal na pangalan. Siya ay madalas na iniisip maging unang halimbawa ng isang babaeng nangangaral or mangangaral o guro sa unang bahagi ng kasaysayan. Ipinahihiwatig ng banal na kasulatan na sina Priscilla at Aquila, ang kanyang asawa ay sinamahan si Pablo bilang mga kapwa tagagawa ng tolda na tumutulong sa pagtatayo ng mga simbahan sa Korinto, Efeso at Roma. 3 sa pinakamakapangyarihang lungsod sa imperyo ng Roma. Kumbaga, siya ang kauna-unahang babae na missionary. Bakit po ito yung pinili ko? Alam niyo po, karamihan na nakikita natin, na nakikilala natin, na humahayo, na pumupunta kung saan, na naka-front palagi ang mga lalaki. Tama po ba? Pero sabi nga ganon, bawat lalaki, meron daw na isang babae na nakasuporta na mag-motivate sa kanya. Ano ang pagkakakilala lang natin sa mga babae? Babae, ano ang babae nga? Pag sa tahanan, sabi nung isang, sa hindi nakakaalam, nagsisimula daw sa I, sa salita. Sabing ganon, ingay ng tahanan, hindi po yon. Kundi sila po ay ilaw ng tahanan.
Kaya kung titingnan natin dito sa ating pag-aaralan, bagamat sabi nga nun, ayun, kung saan mga source na aking pinagkunan, kasi po kinailangan ko po ang tulong nila. Kasi pag wala yung tulong nila, baka hindi ko po mabuo ang mensaheng nito. Kaya po, kung interesado po kayo, meron po akong mga book na ganyan. Actually, pinahiram sa akin ni Cynthia yung Woman of the Bible. Kasi yan yung binabasa niya. So dito sa ating pag-aaralan, sa dahilang lagi siyang binabanggit ni Pablo na magkasama sa kanyang mga pagbati at mensahe, ayaw ko din silang paghiwalayin. Bagamat ang ating tema ngayon ay tungkol sa isang babae. Pero gusto kong pagsamahin. Sino po dito ang may mga asawang nasa tabi nilang asawa? Ayan. Mapalad kayo. Sabing ganun dito, ang ating pag-uusapan ay salitang partner. Alam niyo po ba yung partner? Pag tiningnan niyo po sa dictionary, ito ay maaring wife, husband, kasama. Yun yung tinatawag na partner. Pero minsan, madalas, naakala ng iba, pagka lalaki lang lagi ang nakikilala, sila lalaki lang lagi ang nagiging matatag. Pero sa kabila ng katatagan ng mga lalaki, merong isang babae sa likod niya na nagpupush sa kanya. Kaya nga sabi ko kanina, ingay ng tahanan daw. Pero baliktad na raw po ngayon. Sino po ba maingay sa tahanan ninyo? Sa tingin ninyo? Nanay ba o tatay? Parang ang dami may naririnig ako, tatay may naririnig. So hanggang ngayon, kahit ngayon, hindi na natin alam, yung mga tatay na nakangiti dyan, para yata baliktad, pastor, mukhang ako yata maingay sa bahay. So, ganon, parang laging ganon. Pero, itong pag-aaralan natin, bakit sinabi kong partner? Kasi, bakit ito yung sa pag-pray ko, ito binigay sa akin ni Lord? Kasi I realize, sa panahon, lalo na kami mga lingkod ng Diyos, parang ang aming mga asawa, ang shock absorber. Bakit? Lahat ng problema, lahat ng kakulangan, lahat ng yung asawa namin, ang nagtitiis ng lahat ng yon. Si pastor laging wala sa bahay. Pero yung mga asawang babae, ang laging naandyan na nagpapaalala sa lahat ng bagay. Hindi lang yon. Yung mga kapartner natin sa tahanan, sila ang nagbibigay sa atin. O sila ang nagpapakita sa atin ng tibay ng lakas sa bawat isa sa atin. Kaya nga, sabi dito una, dapat ang mag-partner, magkasamang nakikinig sa salita ng Diyos. Ang magka-partner, hindi nag-iiwanan. Ang magka-partner, hindi nagtutulakan. Ang magka-partner, nag-uunawaan. Tama po ba? Meron ba kayong ka-partner na lagi kang sinisisi? Hindi partner yon. Pag sinabing partner, pag naglalaro kami ng basketball, ang pagkakamali ng isa, pagkakamali ng lahat. Pag nanalo yung isa, panalo ang lahat. Meron kasing nakaupo lang, meron kasing taga-palakpak lang, meron kasing taga-sigaw lang, merong taga-aper lang sa basketball. Pero lahat sila, pag nanalo, lahat sila panalo. Kaya magkasamang nakikinig sa salita ng Diyos ang mag-partner. Hindi yung, sige na, punta ka na doon. Sige na, paiwan na ako dito. Sige na, bahala ka na. Bakit? Sabing ganun dito, anong matutunan? Sabi dito, ito yung mensahe na nakikinig sila sa mensahe ni Pablo noong mga panahon noon. Nung umalis sila sa Roma, nagkakilala sila ni Pablo. Sabing gano'n,
ay nakipagkita sa kanila si Pablo at dahil sila'y manggagawa ng tolda, tulad niya, siya ay nakitira sa kanila at siya ay nagtatrabahong kasama nila. Saan nila nakilala si Pablo? Sa pakikinig nila ng mensahe ng Diyos. Anong ginawa nila after? After nilang makilala ang Panginoon, after nilang makilala si Pablo, anong ginawa nila? Ito yung napakasarap na ginagawa ng asawang babae, lalo na sa aming mga lingkod ng Diyos. Imagine, after the message, na narinig nila kay Pablo, anong ginawa nila kay Pablo? Inimbitahan sa tahanan nila. Naalala ko noon, nung nasa Laguna pa kami, o sa iba't ibang lugar kami, pumupunta. Sa tuwing pumupunta kami ng Kogyo, may mag-asawa lagi sa amin nag-i-invite. Kumain sa labas, doon ko naranasan yung mag-buffet. Sa mga hindi ko nakakainan dati, nakainan ko ito dahil sa mag-asawang yon na pag nag-i-speak ako dito noon, ini-invite niya kaming mag-asawa. Or kasama yung pamilya ko, yung dalawa kong anak. Kasama. Parang, Lord, bagamat hindi sila ganun ka-open na parang na nagmamalaki or what. Pero, sa tuwing pumupunta kami, parang lagi nila kaming tinitreat sa labas. Actually, nung nasa Laguna kami, nakita nila yung kakulangan sa ministry. Hindi nagbigay sila ng pambili ng sidecar namin. Imagine, sabi kong ganun, Lord, thank you kasi may mga taong ganito. Sila yung hindi natin kilala. Hindi sila yung kilalang mga namumudmud or what. Pero, kilala sila sa pagtulong sa mga taong nangangailangan. Kaya, sabi ko nga, Lord, kaya nakita ko na ito yung Aquila at Priscilla sa buhay naming pamilya. Kaya may mga ganong mga tao na nakapaligid lang, andyan lang sila, na nakakita sa manggagawa ng Panginoon. Kaya after that, sabi nga na, kasi sa isang pamilya, sa isang mag-asawa, ang isang babae, dapat pinag-uusapan, di ba? Dapat nag-uusap sila, ano bang gagawin natin? Pero ito, nagkakaisa sila sa kanilang desisyon palagi kasi parehas nilang naiintindihan ng salita ng Diyos. Pero kung ang lalaki or ang babae ay hindi nakikinig, hindi kasama sa gawain ng Diyos, magkakaroon tayo ng malaking problema. Tama ba? Dito makikita natin, ang ganda ng kanilang samahan kasi naiintindihan nila, nakikita nila na dapat nilang gawin bilang mananampalataya. Kaya nga sabing gano'n, nakinig din sila, magkasama silang nakinig ng salita ng Diyos nung nangaral naman si Apolos. Si Apolos ay kapartner rin ni Pablo sa ministry. Naghayag sila ng salita ng Diyos, pero sabing gano'n, itong si Apolos, siya ay taga Alejandria, mahusay magtalumpati at maraming alam sa banal na kasulatan. Take note, sabi nga nun, maraming alam sa banal na kasulatan. Naturuan siya tungkol sa daan ng Panginoon at masigasig na nangangaral at nagtuturo ng wasto tungkol kay Jesus. Ngunit hanggang sa bautismo ni Juan lamang ang kanyang nalalaman. Siya'y buong tapang na nagsasalita sa sinagoga ng mga Hudyo nang marinig ng mag-asawang Aquila at Priscilla ang pagpapaliwanag ni Apolos, siya'y isinama nila sa kanilang bahay at doon pinaliwanagan ng mas mabuti tungkol sa daan ng Diyos. Nakikita po natin ang pagkakaparihas. Inimbitahan na naman sa kanilang bahay. Masarap bang maimbitahan sa bahay? Kung titingnan po natin, lahat ng tao dito, after makarinig ng salita ng Diyos, iimbitahan natin yung ating mga kaibigan na hindi masyadong alam ang salita ng Diyos. Siguro, yung goal natin na 5,000? 2025 na pala, no? Siguro maaabot natin yun kasi nag-i-invite palagi tayo. Ang purpose, maraming makakilala sa Diyos. Halimbawa, yung mga kabataan, di ba? Mag-i-invite magkape. Magkano kape?
Magkano yung kape nyo? 180. Ilang 3-in-1 na yun. Pag in-invite mo 10 kabataan, may 3-in-1, may pandesal ka pa. Di ba sa isang basong kape, 180. Di ba? Kami nga noon 3-in-1 din. Tatlo sa isang sachet. Sa painaan. Di ba? Pang 3-in-1. Isang sachet, pang 3 tao. So kasi, ando natin, may babahagi. Pero yung pagka lumabas kayo, parang ang makakasama lang, sino lang? Yung mga may 180. Di ba? Kayo-kayo lang ang pupunta doon. Pero yung ibang kabataan, sasabihin, ay hindi kami sasama, may gagawin pa kami. Hindi lang nila masabi, wala kaming pera eh. Kaya yung fellowship, yung samahan, nawawala. Di ba? Minsan, halimbawa, yayayain ko si, magyayaya yung may birthday mamaya. Magyayaya ngayon yung may birthday na nasa taas, itago natin sa pangalang TJ. Di ba? Pag nag-invite yun magkape, sino lang ang yayayain niya? Si Pastor Tem lang. Kinokondisyon na kita, yayain mo ko. So, di ba? Yung iba, may iwan. Siyempre, sasama ngayon si Berhel. Dadagdagan ngayon ni Jethro. O, delivery na ako, busog pa. So, di ba kasi nga, dapat makita natin na yung dito nga, sabing gano'n, isama sa kanilang tahanan na siyasama nila. Pero nakita nyo ang pagkukulang ng preaching ni Apollos. Nakita niya yung kakulangan. Pero ang ginawa ni Priscilla and Aquila, anong ginawa niya? Isinama nila sa bahay, tinuruan ng salita ng Diyos. Hindi ito kinondem na yung pastor kulang sa pagsasalita ng salita ng Diyos. Huwag na tayo mag-church dyan next time. Ikaw pala nakakaalam, ba't di mo siya imbitahin? At sabihin, Pastor, yan. Medyo may mali sa sinabi mo kanina. May kulang. Ganun ang ginawa ni Priscilla and Aquila. Hindi para, yung pastor na yun, mahina naman yun. Pastor naman na yun. Di ba? Turuan natin, sabihin natin yung kanyang kakulangan. Sabing ganun, ipinaliwanag nila. Mapapansin natin sa mensaheng ito, laging binabanggit na lagi silang dalawa. Kaya nga sinabi kong partner. Sila yung laging magkatuwang. Kaya, alam niyo po, sabi ko nga gano'n, Lord, mapalad yung mga taong may magulang. Lalo na sa mga kabataan na naandyan. Kasi ako, hindi ko naman naranasang magkananay at magkatatay. Pero gusto kong iparana sa aking mga anak na meron silang tatay at meron silang nanay. Then, pangalawa, sabi nga doon, magkasamang naglilingkod sa Diyos. Bakit kailangan magkasama? Hindi hiwalay. Nandiyan ka sa bahay, ako dito. Kaya nagkakaroon ng problema, nag-aaway, madalas na nag-aaway ang magka-partner dahil sa magkahiwalay ng paglilingkod. Alam niyo po kung bakit? Kasi yung isa naghihintay sa bahay. Pag uwi yung nasa church, parang, ba't ang tagal mo? Kanina pa ako dito. Yung babae naman, pag nasa church, kasi nasa bahay ka lang, ba't di ka sumama sa akin? Pagsisimulan na ng pagtatalo. Pero, kung parehas sila naglilingkod sa Diyos, tulad namin na family, kami mag-asawa, yung asawa ko, hiwalay na kami. Kasi nasa Laguna siya, dito ako. Kaya hiwalay kami muna ngayon, pero hindi habang buhay. Ang asawa ko ay nasa seminars ng pag-i-head din sa discipleship na kanyang under CCF. So, andun siya ngayon sa MMRC. So, magkasamang naglilingkod sa Diyos. Bakit kailangan magkasama? Sabing ganun dito sa mga Gawa 18:18, pagkatapos nito,
matagal nang nanatili si Pablo sa Corinto at saka nagpaalam sa mga kapatid. Pagdating sa Cenchrea, nagpagupit siya ng buhok sapagkat natupad niya ang kanyang panata. Sumakay siya sa barkong papuntang Syria kasama ang mag-asawang Priscilla at Aquila. Nung pinag-aaralan ko siya, sabi kong ganon, isang question ko na, wala ba silang anak? Nung sa question ko na yon, kahit sa dictionary, kahit sa Google, tinanong ko, walang nabanggit. Pero, sabing gano'n ng isang sa commentary, kung mayroon man silang anak, kawawa yung dalawang bata, yung mga anak. Kasi nga, lagi silang magkasama. Pero, sa aking sarili din naman, hindi rin binanggit kasi baka naman kasama rin nila. Kami, sa napakaraming lugar na aming pinuntahan, mabuti na lang meron kaming mga anak na masunurin, hindi mareklamo. Kaya, nung pumasok si Nat sa 180 degree, bilang sa isang banda, na-realize niya na sabi niya, hirap pala. Nung palipat-lipat, ang hirap pala nung ginagawa ito, ang hirap pala nung mag-share ka ng Word of God, ang hirap pala nung pupuntahan mo, hindi mo makakilala, ang hirap pala. And I praise God. Kasi nagkaroon siya ng passion to share the Word of God. Actually, before, gusto niya magpastor. Maging missionary pastor. Pero diniscourage, hindi naman. Gusto niya, pero sabi ko sa kanya, ipag-pray ng mabuti kung ano yung will ni God. So, kaya sabi ko sa kanya, tapusin niya yung course niya muna. Then after that, pwede na siyang gawin kung anong pinagagawa ni Lord sa kanya. So, yun. Lagi silang magkasama, walang iwanan. Kaya ngayon sinasabi na, ako lang yung tinawag ni Lord. Sasabihin, mahal, tinawag ako ni Lord sa ganito. Mahal, tinawag ako ni Lord. Mga kapatid, against po yon sa design ng Diyos. Bakit ko sinabi yon? Sabi pong ganon, dito sa Genesis 2:18-24, matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ng Panginoon, ito yung paglikha, hindi mabuti na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama at makakatulong. Pero anong ginagawa natin? Anong ginagawa ng lalaki? Anong ginagawa ng babae? Iniiwanan niya ang kanyang partner? Iiwanan dito at sorry po hindi po, pero may mga, sabi nga, merong mga bagay na hinihingi ng pagkakataon. Sabi ko sa mga anak ko, pwede naman kayong mag-ibang bansa. Walang problema yon. Pero isama nyo ang mga asawa nyo. Yun ang sabi ko sa kanila. Huwag nyong iiwanan dito kasi hindi ako tagapag-alaga ng asawa nyo. Pero ang point doon, one of my professor ng presidente ng Bible School na aking pinag-aaralan, yung kanyang asawa, lagi niyang kasama na ang tawag sa kanya, yung presidenteng ito, si Mr. Mission. Bakit? Yung asawa niya, lagi niya lang kasama. Taga-bit-bit lang nung attache case niya. Lahat ng puntahan niya sa lugar, lagi niyang kasama yon. Sabi ko, ano po ang ginagawa niya? Hindi ko siya ini-involve doon sa mga sabi niya gano'n, sa mga gawain ko, sa mga preaching ko, sa mga hindi ko siya kasama doon. Pero, may ministry siya sa akin. Ano ang ministry niya? Sabi niya gano'n, taga-prepare ng damit, taga-plancha, tapos in-interview ko naman yung asawa niya. Okay lang po sa inyo yon. Sabi niya, yes. Dahil alam ko ang design sa akin ni Lord. Na sabing gano'n, magiging katuwang niya sa lahat ng kanyang ginagawa. Kaya ibig sabihin, huwag natin silang paghanapan yung ating mga asawa na babae. Bagamat katulad ni Priscilla, hindi siya kapansin-pansin. Hindi pansin ang mga babae. Tama po ba? Pero sila ang may pinakamalaking parte sa buhay naming mga lalaki. Ako, to be honest, sabi ko nga hindi kulang ang mga ginagawa ko sa buhay kung wala yung asawa ko.
Kahapon, nag-message siya sa akin, sabi niya, ganun, mahal, 25 years ka na pala na nagpapastor. Sabi kong ganun. At sabi niya pa pala, salamat kasi naging faithful ka kay Lord. Sabi kong ganun, ang reply ko sa kanya, sabi ko, salamat. Kasi kung wala ka, hindi ko naman kakayanin ang lahat ng yon. Napakaraming struggle na pinagdaanan namin bilang mag-asawa. Napakaraming problema as a church planter. Sobrang dami. Financially, emotionally, physically, lahat ng yon pinagdaanan ko. Pero yung asawa ko, ang naging matatag, hindi ako. Imagine, from Pangasinan, nagtuturo siya sa Ortigas, dala si Ellis, na 2 taon pa lang. Ang gagawin niya, iiwanan niya si Ellis dito sa Kogyo at papasok ng Ortigas, tapos bago umuwi, iiwanan niya si Ellis, dadalhin niya ulit sa Kogyo. That is 2 days only in a week. Sabi kong ganun, Lord, yun yung lagi kong pinasasalamatan sa asawa ko for so many years, for so many times. Nawalan ako ng direksyon sa paglilingkod sa Diyos. Actually, nung umalis ako dito sa CCC, hindi ako nagpastor. Pumunta ako ng Los Baños, pero hindi ako question ng asawa ko. For 2 years, wala akong ginawa. Palamunin lang ako ng asawa ko. Nag-aaral si Ellis, nag-aaral si Nat. Ako, wala akong income. Wala akong ginagawa eh. Tapos, sa tuwing kinakausap ako ng asawa ko, hindi ako kinokondem. Ang sabi niya sa akin, nalulungkot siya kasi wala raw direksyon ng buhay ko. Sa kabila nun, andun siya na siya nag-work, nagturo siya sa Bible school, at marami siyang ginawa. Then, thank God, kasi nakasurvive kami ng ganon. And I realized, after nung realization ko, nung na-realize ko na, sabi ko sa asawa ko, thank you. Kasi sa kabila nun, hindi niya ako iniwan. Kasi pag wala ka ng direksyon, wala na, lalaki ka eh. Kasi ang tingin nila, ikaw dapat ang maging matatag. Kaya, magpasalamat tayo sa mga asawa natin, sa mga kapartner natin, na hindi tayo iniiwan sa mga problema natin sa buhay. Sila yung ating kaagapay sa lahat. So sabi dito, ito ang dahilan kaya iniwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y nagiging isa. So ibig sabihin, magsasama sila, hindi after the wedding, iiwanan mo yung iyong asawa sa iyong biyanan at aalis ka. Kaya nga, binigyan ka ng makakasama, makakatuwang sa buhay. Ang daming kabataan na nakakausap ako, one of my ministry sa Laguna, ang mga magulang nila nasa ibang bansa. Tapos, in-interview ko yung mga bata, may hinanakit sa magulang. In-interview ko yung magulang, then, masama din ang kanilang loob kasi hindi sila naiintindihan ng kanilang mga anak. Hanggang kailan tayo magiging ganun? Hanggat hindi natin nakikita ang purpose ni Lord sa buhay natin bilang magka-partner. Hindi matatapos ang pagtatalo. Hindi matatapos ang problema ng kabataan. Hindi matatapos ang problema ng mga magulang. Kung gusto mo talaga mag-ibang bansa, ba't di mo isama ang pamilya mo? Diba? Pero may kanya-kanyang dahilan. Bakit sila nandun? May kanya-kanyang dahilan. Ang sinasabi ko lang, may mga tao na kinakaharap na problema dahil sa ganong sitwasyon. And praise God, kung hindi kayo nakakaranas ng ganon, mapalad kayo. Pero ang sabi lang, dapat magkatuwang, magka-partner
sa lahat ng bagay. Yun ang nais niya. Duman man sa problema ang iyong asawang lalaki, pasalamatan mo yung asawa mo kasi hindi ka iniwan. Kung mayroon mang problema, ang bawat isa, pasalamatan mo. Kasi yan ang kinaharap ko. Nung nagkaroon ng problema ang aming family, tinalikuran kami ng isa sa aming sa tahanan namin. Kaya sabi ko ganun, hindi ko naman sila kinukondem or hindi ko sila sinisisi. Choice nila yon, naiwanan kami. Di ba? Kaya mahirap. Then, pangatlo, magkasamang tumutulong sa manggagawa ng Diyos. Ito yung magkaiba sa gawain ng Diyos, ito sa manggagawa ng Diyos. Ang kagandahan sa kanilang mag-asawa, sabi nga ng workers together with God. Ang kagandahan sa kanilang mag-asawa, nakikita nila ang need. Tama po ba? Si Priscilla is a businessman. At si Aquila. Sa kabila ng kanilang mga business, ito yung ginagamit nila sa pagtulong sa manggagawa ng Diyos. Sabi nga dito, buong tapang na nagsasalita sa sinagoga ng mga Hudyo, nang marinig ng mag-asawang Aquila at Priscilla, paliwanag ni Apolos, isinayaman nila sa kanilang bahay at doon pinaliwanagan ng mas mabuti tungkol sa daan ng Diyos. Bawat isa sa atin, ito yung pagtulong. Kaya mong tumulong. Hindi ka naman magmensahe, hindi ka naman mag-preach, hindi ka naman magturo, pero ano bang meron tayo? Ano bang kakayanan natin para magawa natin ang misyon na pinagagawa sa atin ng Panginoon? Sabing ganun dito, itinaya nila ang kanilang sarili sa panganib upang iligtas ang aking buhay. Pati na rin lahat ng iglesia ng mga hintil, ikumusta rin ninyo sa iglesyang nagtitipon sa kanilang bahay. Imagine, ginamit niya ang kanilang tahanan para maging bahay panambahan. May mga tao na ganon. Kung bawat tahanan, yung iba na may mga tahanan na malawak at gamitin natin para sa gawain ng Diyos, alam mo, gaganda at lalawak ang gawain ng Panginoon. The first missionary na babae at nagpipreach at nagtuturo ng salita ng Diyos, si Aquila. Mapapansin nyo, kaming mga pastor, kami naka-front. Alam nyo po, bakit may mga preaching kaming ganyan, maayos minsan? Tanungin nyo, karamihan ng pastor, ang editor namin ng aming mga asawa. Ang asawa ko po, siya po ang aking editor. Kasi po, pag sinasabi ko sa mga anak ko, anak, si mama na lang ang gagawa niya. Laging ganun. So kaya, kanina, habang nasa ibang bansa ang asawa ko, nasa ibang lugar pala. Yan, message ko siya, mahal, paano tawa? Tapos sinend ko sa kanya yung message, sa kanya ini-edit. So, kasi siya ang aking kapartner. Kaya, bawat isa sa atin, magagawa natin ang mga bagay. Hindi natin pwedeng iwanan ang ating asawa sa mga desisyon natin sa buhay. Marami akong desisyon sa buhay na hindi ko magawa pagka wala ang aking asawa. Hindi ko madesisyonan. Kasi, bagamat ako yung ulo ng tahanan, hindi ako makakakilos sapagkat ang aking asawa liig. Di ba? Makakakilos ba ang ulo pag hindi gumalaw ang liig? So kaya sa mga desisyon namin sa buhay, laging kami yung gumagawa. Sa ating pagtatapos, sabing ganon, si Priscilla at Aquila ay may kaloob na makapagtrabaho gamit ang kanilang mga kamay sa paggawa ng tolda. Nagamit nila ang kanilang kinikita upang isulong ang kanilang misyon. Paano nila nagamit yon? Pinoprovide nila, sinusuportahan ang gawain ng Diyos sa pamagitan ng kanilang trabaho. Pangalawa, binuksan ang kanilang tahanan upang makapasok ang tao at matuto tungkol sa Diyos. I remember noon sa mga pinupuntahan namin, bakit ang church planting ang bilis lumago? Bakit ang church planting daming
tao lahat. Alam nyo ba? Kasi bawat tahanan, nagbubukas sila para sa gawain ng Panginoon. Parang, oy, pastor, doon naman sa amin. O, pastor, doon naman sa amin. Kaya bawat community, mayroong Bible study. Alam niyo po, bakit ganun sa Laguna, sa San Pedro, umaabot kami sometimes 180, mga ganun. Bakit? Kasi, bawat tao nag-iimbita. Hindi naman sila marunong maghayag ng salita ng Diyos, kaya ang gagawin nila, nag-iimbita. Punta tayo doon kasi pogi yung drummer doon ngayon. Punta tayo doon kasi nadagdagan yung poging pastor, poging drummer naman. So kaya pagdating doon, ang dami talaga. Hindi ko nga alam kung nakikinig pa sa salita ng Diyos yung mga kabataan doon eh. Nanonood lang sa nagdadrums. Kaya, sabi ko gano'n, Lord, thank you. Alam niyo po ba, ang laking pakinabang ng mga babae. Kasi sila yung mga marites sa lugar na yon. Uy, si pastor na andyan. Uy, pupunta tayo doon. Tapos sasamahan pa ni Maricon. Uy, confirm nga. Gwapo nga yung drummer doon. Pupuntahan lalo ngayon. Tapos sasamahan pa ni Maricho. Ichu-chu-chu niya na. Yan yun. Kaya sa buhay natin, ang mga babae malaking bahagi. Kahit sa New Testament, ang kauna-unahang chismosa talaga, ang mga babae na chinismis nila na nabuhay si Kristo. Ay, niwala ba kayo doon? Sino ang unang nakaalam na nabuhay si Kristo? Si Mary? Di ba? Sila na pumunta doon para paliguan ng pabango si Jesus. Pero nung nakita nilang wala doon, ay wala na si Kristo, nabuhay si Kristo. Chinismis nila sa lahat. Kaya yung mga tao, mga apostol, pumunta doon para tingnan. Kaya nung nawala, nagchismis na rin sila. Kaya ang pagiging chismosa, may pakinabang. Amen? The remarkable woman in the Bible, it is not about kung gaano ka nakilala, pero ano ang ginawa mo sa salita ng Diyos at paano mo ginampanan ang binigay sa iyong task ng Panginoon. Sabi dito, may plano at layunin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi ka nilikha ng Diyos na babae lang. Nilikha ka ng Diyos na may magandang dahilan kahit babae ka. That is the purpose of the Lord sa buhay natin. Tayong lahat ay tumayo. Tayo manalangin. Aming dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita. Salamat, Panginoon, sa mga kapartner namin sa buhay na inyong pinagkaloob. Salamat, Panginoon, dahil sometimes hindi kami nagkakaintindihan, but Lord, kayo nagbigay sa amin. Hayaan niyo, Panginoon, na sa buhay ni Priscilla, matuto kami na may malaking parte na magagawa sa bawat isa. Salamat, Panginoon, sa inyo po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So this time naman po, makakaupo na po tayo. This time naman po ay isa sa bahagi na sabi nga kanina na sa buhay ni Priscilla at Aquila ay naging bukas sila sa pagbibigay sa Panginoon. So, yun. Tapos, ito po, nakalagay po dito para po sa mga gawain natin sa church. Baka po next time, pag upo nyo po dyan, sa mga upuan nyo, bago na po yan. Na pagka inaanto kayo, bigla na lang lulubog yan, ganon. Tapos pagka naman, talagang magiging maganda yan pagdating ng araw. Tapos pwede kayong matulog, pwede kayong mag-relax. Kaya ito po, sa pagpapaganda pa rin ng ating bahay, panambahan. Tapos ito naman po, dito po yung tithes natin. At ito po yung sa Santa Cruz, ito rin po yung sa CCC Main.
So, yun. Thank you. Ayun. Sa atin, meron pa po tayong isang gawain po, di ba? Saan ba yun? Mindoro ba? Tama? Ayun. Sorry, wala kasi ang asawa ko eh. So, yun. May gawain pa tayo sa Mindoro. Ngayon, pupunta sila Pastor Ayi doon. Mapapansin po natin, nandito po yung si Priscilla at Aquila, si Tatay Lando, saka si Nanay Nita. Sila po ang manggawa natin doon. Pupunta po doon sila, Pastor Ayi, para po sa mga iba pang gawain natin, katulad ng DBBS, tapos music workshop, may gagawin. Pero sa kabila po nun, humihingi po kami ng konting tulong para sa gawain po na yon, na para sa makabili po ng mga gagamitin po. Andun po si Pastor Leo, si Kyle at si baby drummer, si Iros, si Pastor Leo at si Kyle. So yan, pwede na pong dito natin ilagay sa, ano bang nakasulat yan? Offering, yan. So dyan po para po sa gawain po ng Panginoon. Sige, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po muli sa oras na ito, Panginoon. Salamat po sa mga pagpapala na inyong kaloob sa inyong mga anak. Lord, ito naman yung panahon na kami ay magbabahagi ng aming mga biyaya sa aming kapwa at pagbabalik sa inyo. Hayaan niyo, Panginoon, na ang mga pagpapalang ito na aming ipagkakaloob ay maging kagamit-gamit sa inyong kaharian at lubos na pagpapala din sa aming mga kapatid. Sa iyo po ang karangalan at kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po. Di mo nangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awin, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at tumapaw, sapat na at higit pa. Higit pa sa lahat kong mga kailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mailing pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at tumapaw, sapat na at higit pa. Higit pa sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mailing pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at tumapaw, sapat na at higit pa. Higit pa sa lahat kong inaalangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mailing pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala nang ang mailing pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. So sa mga announcement naman, may announcement po ba tayo? No? Salamat po sa napakagandang mensahe, Pastor. Dumako tayo sa ating mga announcement.
So, yun pong ating special offering for Mindoro trip on March 21 to 24 ay nag-start po ngayon. So, meaning by next week ay maglalaan pa rin po tayo at ipanalangin natin sa Panginoon na tayo ay makatulong dahil dito po ay gaganapin ang kauna-unahang DVPS at maliban po doon yung ating mga gastusin sa pastoral ministries at iba pa po na mga materials na kakailanganin natin. So ang Panginoon ay nagbigay sa atin ng isang gawain. Lahat po ba tayo ay excited o masayang makatulong sa gawain ng Panginoon? Amen. Ang pangako ng Panginoon ay tinutupad niya kapag tayo ay tumutupad din sa kanyang mga gawain. Okay, so choir practice, alalahanin natin every Wednesday after ng prayer meeting, matik na po yun. Ayan, pa-practice na after ng fellowship or eating fellowship. At pag Sunday naman po, after worship service, mga 2-3 pasada. So, yung lahat po ng ating mga nag-join sa choir, stay po kayo after the service. At ngayon din naman po, maging Priscilla and Aquila tayo. Kung si Priscilla at si Aquila ay nagpapaliwanag pa ng mga kulang na mga aral na binibigay ni Apollo sa mga tao, tayo naman po, ito yung ating chance na maging Aquila and Priscilla sa pagtulong sa paglilinis ng ating bahay-sambahan. Tingin nga po tayo sa ating paligid. Yan. Salamat po sa mga nag-commit kahapon. Palakpakan natin ang Panginoon. Talagang sila ay, tawag dito, committed na pumunta dito para maglinis. Hindi natin sila nakikita o nakikilala, pero may iba pa pong way. Aside from tayo physical na pupunta sa church, ano pa kaya yung pwede nating itulong? Mga materials, like mga cleaning materials, yan po. Pwede naman po nating ipadala para hindi yung ating physical body ang narito, kundi yung ating tulong. Moral support, yan. So, yan po, every Saturday. Yan. Ano pa po? Clean as you go. So, yung ating din po mga upuan, dahil wala tayong regular na cleaner, after ng worship service, isang bit-bit ilagay po sa side. Pag may nakita po tayong mga kalat, like yung mga sobre natin dyan, pwede naman din po nating iabot na sa ating mga ushers. Ano pa po? BYOB, bring your own bottle, para makatipid naman din po tayo doon sa ating mga disposable cups. At para safe din po tayo, no? Kasi plastic yun eh. So bring our own water bottle para sa ating, bring na rin yung water para sa ating sariling hydration tayo. Okay, at sa mga fellowships po, andyan sa ating screen, kung wala pa rin kayong regular na fellowship na sinasamahan, ayan po, welcome na welcome po kayo para umattend. Yan, may schedule po dyan. Siyempre, ang ating mga golden ladies yan. Yan ang regular natin nakikita dito ang sasama-sama. So, ngayon naman po ang ating mga ipagpipray na families for this week. So, nandyan ang Paterno family, Pugado family, Perez family, Ramizo family, Kinlog family, at kaya po natin lalagay sa screen ang ating mga kapamilya para kung hindi man natin nami-meet sa every Sunday, sila ay nakikita po natin sa screen. Di ba masayang nakikita sila? Palakpakan nga po natin ang ating mga families of the week. Hindi natin alam kung ano ang kanilang nararanasan ngayon. Minsan nalalaman na lang natin kapag ipagpipray na. Pero salamat sa Panginoon dahil napaka-extensive po ang ating prayer na gawain sa simbahan ito. Alam niyo po, tuwing tayo mananalangin, baka nakalimutan po natin, meron po tayong prayer chain pag Saturday. So meron tayong masipag na nagchat-chat, no? Hindi natin alam yon. Pag Saturday, hindi naman natin kailangang makilala sila dahil si Lord ang nakakakilala sa kanila. Palakakpakan po natin yung mga family na laging pinagpipray all year round. Yan po ang pinaka-madaling gawin, manalangin, pinaka-murang gawin, walang gastos. Pero yung biyaya ni Lord
sobra pa sa perang nare-receive natin. Agree po ba kayo? Di po ba? Pag wala tayong sakit, walang gastos. Yan. Kaya salamat sa Panginoon dahil napakatindi ng gawain natin sa simbahang ito, lalo na sa panalangin. So sige po, anyayahan po muli natin si Pastor Tem para sa masaganang pagbabasbas bago tayo umuwi. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po muli sa inyong salita na aming napag-aralan. Tunay Panginoon na kami ay nilikha ninyo na may dahilan. Hindi na babae lang, kundi Panginoon, kami mga babae na yung ilang mga babae, Panginoon, o kami rin mga lalaki, Panginoon, nilikha ninyo na may dahilan. Hindi kami nilikha sa walang anumang bagay na aksidente lang. Bagkus, Panginoon, bawat isa sa amin may mission na dapat gawin sa paglilingkod sa inyo. Hindi ito kung ano man ang kalagayan namin, bagkus, Panginoon, lahat ng inyong nilikha sa mundong ito ay may dahilan at may plano kayo. Lord, salamat po. Ingatan niyo po kami sa aming pag-iwahiwalay. Dalhin niyo po kami na ligtas kung paano niyo kami dinala sa lugar na ito. Dalhin niyo rin po kami na may kapayapaan sa aming mga tahanan. Mga kapatid, nawa ang pagpapala ng Ama, ng Anak, at pakikipisan ng Banal na Espiritu ay sumaating lahat. Humayo tayo, dala ang kapayapaan at pag-ibig ng Panginoon. Amen. God bless you all.